Yun, yo, 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 yo! Hi mga master at shoutout sa inyong lahat. Welcome na naman sa ating YouTube channel. At ito, pag-usapan natin itong mga master, no? Itong video ni Atty. Claire Castro. Gawa natin ng reaksyon na may title na Senador Rapi Tulfo, this is anti-FUR. Mambabatas na gustong butasan ng batas, no? Question mark. Pero, ganoon talaga si Rapi Tulfo, mahilig mambutas yan eh. Ito mga master, no? Pag-usapan natin to kasi maganda tong ginawang topic nito ni Atty. Claire, no? Na ito talagang si Rapi Tulfo, talagang mahina talaga siya pagdating sa batas. Kasi ito, no? Gusto ni Rapi Tulfo na yung sa mga kasambahay, tanggalin yung kaso, no? Pag nagnakaw ang isang kasambahay, gusto niyang tanggalin yung qualified theft na ibaba na lang sa theft kasi nga anti-FUR daw yun. Ito mga master, pag-usapan natin at panoorin natin, no? Na magbibigay kasi dito si Atty. Claire Castro ng mga example, no? Na dapat na wag nang pakialaman ni Rapi Tulfo yung ganong bagay, no? Pagdating sa pagkaso o ano man dapat ikaso sa mga kasambahay na nagnanakaw, no? Na nagnanakaw kasi meron talaga yan, nangyayari naman talaga yan. At ito, no, marami namang example na ibibigay dito sa Atty. Claire, no? Pero siyempre, pag si Idol lang nagsalita kasi, di ba, panig or naniniwala kagad yung mga Tulfonatics. Kaya ito, i-address natin to sa kanila kasi alam naman natin, no, na yung mga Tulfonatics, iniiwasan talaga nila itong mga abogado na nagsasalita dito kay Rapi Tulfo, lalong-lalo na to sila Atty. Claire, sila Atty. Libayan, di ba? Yan, mga iniiwasan talaga nila yan kasi sobrang na-hurt sila eh. Sobrang na-hurt sila pag naririnig nila yung puo nila na dinidebunk na itong mga abogado kasi ayaw nilang pinapakialaman yung puo nila, no? Yun mga master, simulan na natin to, no? Pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hearing na naganap sa Senado patungkol kay Ma'am LV Vergara. Yung binabanggit nilang isang kasambahay na talagang na sobra-sobra ang natamong pambubugbog, di umano, mula sa kanyang mga amo. Well, of course, hindi natin ito tolerate ang pambubugbog. Kahit na hindi isang kasambahay. Pambubugbog ni naman, nang walang kadahilanan, kung hindi pang aabuso lamang, ito ay talagang mali. Mas lalo na kung ito ay gagawin mo sa iyong kasambahay. Ang sabi nga natin, ang isang kasambahay ay hindi dapat itinuturing na kakaiba sa ating pamilya. So, pero dito sa naganap na hearing na to, hindi nyo ba napapansin na mas marami pang sinasabi ang mga senador kaysa doon sa kanilang mga resource person? Kasi ano alam na nila yung lahat. Pero hindi naman lahat ng mga senador, no? Hindi naman namin nila lahat ng mga senador, di ba? Alam naman natin kung sino lang talaga specific na laging gumagawa ng gano'n, di ba? Na alam na kagad nila yung ganto, alam na kagad nila yung ganyan, di ba? Alam na natin yun kung sino yung mga yun. Di ba? Mga Tulfonatics, di ba? Mapapasin din kung paano ba nila ibato ang kanilang mga tanong. Karamihan ay mga leading questions at oo ka na lamang at hindi ka na makakapag-explain. Pero doon sa mga taong gusto nilang ipitin or idiin, hindi na nila halos napapayagan na mag-explain. Kahit gustong magsalita, hindi pwede. Pipigilan. Kaya tuloy, wala tayong nakukuhang tamang kwento. Parang yung gusto nilang kwento, na gusto nilang lumabas, yun lang yung nadidinig natin. Tama, no? Tama si Atty. Claire Castro doon, no? Kung ano yung gusto nilang lumabas sa kanilang drama, yun yung gagawin nila. Wala mga ano ba naman artista, anchor, puro descripted, putik yan. Binabanggit siya tungkol doon sa pagtatanggal ng domestic servant o yung mga kasambahay natin doon sa salang qualified theft. Mr. Chair, we also have in our revised penal code the crime of qualified theft. In that law, our domestic workers are punished with a penalty 2 degrees higher than the penalty for regular theft.
Naiintindihan niya kaya yung sinabi niyang penalty 2 degrees higher than the regular theft? Marunong ba siyang mag-compute nun? Ganito kasi ang bilang ng imprisonment niyan. This is very discriminatory and anti-poor. Alam niyo po, pag binasa mo itong batas na ito, ang Pero kasi nga, 'di ba? Kasi dito no sa ibang bansa no, talagang kagaya dito sa Saudi Arabia no, mga master no. Sa mga hindi pa nakakapag-abroad no. Lalo-lalo na dito sa Middle East, napakamahal talaga ng mga penalty dito. Kahit nga lang maling pagtapon ng basura, napakamahal. Kaya number 1 iniiwasan namin dito no, na magkaroon ng mga penalty no. Hindi pa yun yung mga ganyan yung pagnanakaw mga simple lang na mga violation na hindi mo alam, violation na pala. Pero pag nahuli ka na pulis, natsyempohan ka, tapos ka. 'Di ba? Sobrang mahal na. Talagang ubos pera talaga, no? Talagang mabigat. Kasi yung sa atin, palagay natin, pinakamababa is 1,000 real. 'Di ba? Mga ganon, no? 1,000 real. Example, 'di ba? 1,000 real. Magkano na yun sa atin? Almost 14,000 na yun. 15,000. Mga ganun, di ba? Kaya, ewan ko dito kay Idol, no, na para, di ba, kasi nga sinasabi niya, anti-poor yung ganun. Kasi tataas yung penalty, di ba? Tataas yung penalty. Pag ganun pag qualified theft, ang naikaso, di ba? Qualified theft, ang ano sa'yo, tawag nito, naikaso. Di ba, tataas yung penalty. Itong sinasabi ni Rapi Tulfo, anti-poor daw yun. Kasi nga, magbabayad ka ng mahal. Di ba? Di ba? Kaya nga, dilagay yung ganong klase ng penalty. Di ba? Para yung mga tao, matatakot, di ba? Matatakot kang gumawa ng masama. Matatakot kang magnakaw. Kasi isipin mo, di ba? Sa mga kasambahay, talagang binigyan natin sila ng mga trust, di ba? Pinagkatiwalaan natin sila, tapos nanakawan pa. Di ba? Gano'n lang naman ka-easy yun, Senador Rapi Tulfo Kung sa tingin mo, anti-poor yun. Di ba? Anong mangyayari? Pag pinababa mo yung kaso, yung penalty, anong mangyayari? Pag binababa ni Rapi Tulfo, di ba? Mga Tulfonatics, anong mangyayari pag pinababa ni Rapi Tulfo? Kung magiging theft na lang yung mga ganong klase ng bagay, parang regular na pagnanakaw na lang. Wala na. Baka halos lahat ng mga kasambahay natin na utak kriminal, magnanakaw na lang. Di ba? Ganun yun. Kasi nga, isipin na lang, mababa lang naman penalty ko. Mababa lang naman ikakasa sa akin. Di ba? Ang iniiwasan kasi doon, di ba? Para matakot din, no? Matakot din yung mga magnanakaw. Yung utak magnanakaw, di ba? May mga ganun talaga. Hindi niya maiiwasan, meron talaga yan, di ba? Pero tong si Idol, wala. Ano lang daw yun, anti-poor. pa sa ating mga kasambahay ay domestic servant. Napaka makaluma na pag-iisip. Qualified theft should only punish those given clear trust and confidence with property of the owner. Tulad po ng bank teller na nagbulsa ng pera na kanyang hinahawakan. Teka lang. Ibig niyo bang sabihin, yung mga kasambahay na naiiwan sa bahay mag-isa minsan, hindi dapat nabibigyan ng trust and confidence? Ikinumpara mo pa sa isang nagtatrabaho sa bangko na siya lang dapat na binibigyan ng trust and confidence? Diba? Sipin nyo gano'ng kahina talaga ni Rapi Tulfo mag-isip, mga Tulfonatics. Diba? Hindi man lang, wala bang kasambahay itong si Rapi Tulfo? Pero napaka-imposible, no? Napaka-imposible wala siyang kasambahay, no? Pero, yung mga kasambahay ba, hindi ba dapat binibigyan niya ng trust? At saka confidence? Kasi, di ba, ano pang di ba? Ano pang, ng mga screening na yan, di ba? Yung mga interview, kung wala kayong pagdating sa mga ganong bagay. Kasi bago nyo naman papasukin yan, di ba? Titingnan nyo muna kung papasayan sa, nyo, di ba? Sa standard nyo, at pagkakatiwalaan ba talaga? Di ba? Pero mas niya pa yun sa mga teller na dapat yun yung mas patawan ng ganon kasi sila yun lang yung binibigyan ng trust, parang ganon, no? Kasi pera yung hawak Pero hindi rin kasi mas
delikado nga di ba, yung pag mga kasambahay. Kasi, unang-una, di ba, hindi mo alam kung ano talagang, di ba, pwede mangyari. Hindi lang sa pagnanakaw, di ba? Pwede ring mauwi sa sa krimen talaga na mabigat. Talagang to si Idol, no? Bakit gusto niyang babaan yung mga penalty pagdating sa mga ganyan na dapat nga mas taasan niya para matakot yung mga tao. Ganun naman talaga yun Kasi ako, number 1 ako, takot talaga ako ma-penaltylize. Kahit man lang pagtatapon ng basura, iniiwasan ko yung magtapon ng kung saan-saan. Ako kasi pag nahuli ka, natsyempohan ka, kawawa ka. Diba? Wala kang lusot Yung mga penalty dito nakakatakot. Maliban sa kulong, may pera pa. May palo ka pa every week. Latigo. Diba? Kaya, ewan ko dito kay Idol, ba't ganyan? Talagang todo pa, bida lang talaga. Putik yan. Teka lang, parang kakaiba yata yung definition nyo ng trust and confidence pagdating sa mga kasambahay. Alam niyo po, ginagamit ng mga masasamang amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila para wag na magreklamo sa mga abuso na naranasan nila. Pero hindi naman din kasi, kahit sabihin natin ganun, di ba? Innocent until proven guilty naman yan Senador Rapi Tulfo Kahit sabihin natin pagbintangan ka ng qualified theft, ng iyong amo, suwang ka, patunayan mo lang, di ba, na hindi ka nagnakaw. Ganun lang yun. Kasi yun talagang ibabato niyan Yan talaga, masakit man aminin, pero yun talaga ibabato nila. Pero madali lang naman yun kung wala ka naman talagang ninakaw at kaya mong patunayan na hindi ka nagnanakaw. Hindi lusot ka. Ganun lang yun, Idol. Kaya nga sila pinagtitiwalaan kasi kasambahay sila yung madalas na nasa bahay, sila yung nagdilinis ng bahay, sila yung nakakapasok sa kwarto ng mga amo. Wala bang trust and confidence na masasabi doon? I will pass a bill that will remove our kasambahay from the provisions of qualified theft. Kasi po, hindi naman po sila wala talaga, Talagang olas talaga tong si Idol. Wala talaga, walang mangyayari sa atin pag ganyan yung natin, mga senador. Wala. Imbes na ayusin yung batas, sinisiraan lalo yung batas, di ba? Sinisira niya yung magandang batas na dapat qualified theft, mapupunta na lang sa theft. Olats talaga. Tahol pa sa regular na magnanakaw sa kalye. At mukhang hindi mo pa alam kung ano ang pagkakaiba ng kasambahay na nagnakaw at yung ordinaryong nagnanakaw. Tama, attorney. Parang lumalabas daw, according to him, na yung qualified theft kapag isinampa sa isang kasambahay ay anti-poor daw. Siguro dapat alamin niya muna bakit kailangan masama ang isang kasambahay kung magnanakaw. Ang kaso ay hindi ordinaryong theft, kundi qualified theft. So, ang inaano niya kasi attorney ang inaano niya, 'di ba? Kasi nga yun daw yung theft na sinasabi niya. Yun yung inaano niya yun kasi daw yung ibabato ng mga abusadong amo sa mga kasambahay. Para daw hindi magsalita, 'di ba? Ipapanakot yung ganung klase ng kaso na kakasuhan ng ganon, qualified theft. 'Di ba? Yun yung tinatakot, Pero yun na nga 'di ba? Kung kaya mo naman patunayan na hindi ka magnanakaw, anong dapat mong katakutan, 'di ba? Kung inaabuso ka. Kaya nga dapat talaga yung mga yung mga kasambahay natin, is idaan sa tamang proseso. 'Di ba? Yung naggawa na ng proper training, 'di ba? Kung ano ang dapat nilang gawin, saan sila dapat lumapit pag kunwaring naaabuso na sila kasi kasagaran talaga ito di naman sa pagmamalit pero yung mga kasambahay talaga natin wala naman kami kasambahay. Yung mga kasambahay, 'di ba? Yung mga kasambahay, karamihan sa mga kasambahay is galing ng mga probinsya, 'di ba? Talagang walang alam sila sa mga kalakaran, sa mga bagay-bagay. Basta ang alam nila is trabahong bahay. 'Yun ang alam nila. Alam nila magbantay ng bata, alam nila magluto, alam nila magsaing, 'di ba? Alam nila magtrabaho sa trabahong bahay kasi nga 'yun nga kasambahay,
Pero, dapat yun yung gawa ni Rapi Tulfo ng solusyon. Kung paanong itong mga kasambahay natin is mabigyan ng knowledge. Di ba? Na mabigyan ng knowledge na hindi na sila matatakot pa na maging kasambahay. Kasi alam nila yung gagawin nila. Kunyari, inaabuso agad sila. Oh. Kahit isa lang yan. Di ba? Dapat magpasa na lang siya ng mga ganun. Sabagay, meron na nga. Pero, pangontra. Di ba? Pangontra sa sinasabi niya na anti-4 na theft na yan, na qualified theft. Di ba? Mag-isip siya. Total, marami naman siyang alam eh. Pero yun na nga eh, di ba? Wala namang maaabuso kung ang alam mo, yung karapatan mo. Ang problema lang, hindi nila alam yung karapatan nila. Kahit naaabuso na sila, okay lang kasi natatakot sila na ganun nga. Sila yung mababalikan, sila pa yung nakasuhan. Kasi yun nga iniisip nila eh. Yun nga rin sila sabi ni Idol na pag kunyari para manahimik ka, eh tatakutin ka sa kaso. Ganun ang nangyayari. Diba? O sabihin na nga natin na may ganun talagang nangyayari. Pero kung alam mo yung sistema o alam mo yung dapat mong gawin, eh hindi ka matatakot. Ganun lang yun, di ba? Dapat nga eh, yun yung gawin nila eh. Para matigil yung ganyan, di ba? Kasi dito naman sa ibang bansa, no? Hindi ko lang alam dito sa Saudi kasi parang napapansin ko parang ganun din. Pero, di ba? Correct me if I'm wrong. Pero, di ba? Dapat naman talaga may proper training sa lahat ng trabaho. Hindi lang yung sa trabaho mo na gagawin, no? Pati yung pansarili mo, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi kasama sa trabaho talaga yan eh. Yung talagang meron ka makakatagpo na amo talaga na sira ulo, 'di ba? Na masama ugali. 'Di ba? Masama ugali, meron talaga yan. Kahit nga dito sa Saudi, masasabi natin no na isa rin ng Saudi sa pinakamarami din na kasambahay na naabuso, 'di ba? Totoo naman 'yan, hindi natin maitatanggi no. Kahit gustong-gusto ko tong Saudi, meron talaga no. At subok ko 'yan, marami akong nakitang ganyan. Sobrang dami, no? Pero 'yun na nga. Kung gusto talaga makatulong ni Idol, no, magpasya siya ng bill na pwedeng budgetan yung mga kasambahay natin na magkaroon ng proper training pagdating sa ganyang bagay. Hindi lang sa trabaho, 'di ba? Kundi pati sa magiging seguridad. Pag sila na ay natanggap sa kanilang mga employee, 'di ba? Or sagot ng employer, 'di ba? Ganun. Sagot ng employer na kung ikaw para magkaroon ka ng kasambahay, bago ka magkaroon ng kasambahay, bago yan mapunta sa iyo, dumaan dapat yan sa proper training. Mga ganun, 'di ba? Para ka mag-army, para ka magpupulis, 'di ba? Kasi nga iniisip ka agad kasi na, 'di ba? Na mapapahamak. Yun na nga, hindi naman lahat ng mga amo ay masasama, pero meron talagang iilan na merong utak kulokoy, 'di ba? Walang alam gawin kundi manakit, no? Kagaya na nangyari kay Nanay LB, 'di ba? Na ganoon ang ginawa sa kanya. Dahil si Nanay LB talagang sabihin na natin talagang kulang talaga sa proper training. Yun talaga, no? Kulang sa proper training para maipaglaban ng yung karapatan niya, no, bilang isang kasambahay. Kasi yun nga, dinadaan sa takot sa kaso, 'di ba? Kasi alam naman natin yung iba may alam sa batas. Kaya ganoon na nangyayari, no? Kaya wala eh. Kung iniisip ni Idol na anti-4 yung qualified theft, yan na lang nangyayari pag pinababa niya sa theft, di ba? Gulo talaga ni Idol. Na hindi dapat daw maisama ang mga helper or kasambahay kapag kami nawala sa bahay mo, may ninakaw, dapat hindi sila makasuhan ng qualified theft, kundi ordinaryong theft. Dahil ang paglalagay daw at pagsasama ng isang kasambahay dito sa provision na to ng Revised Penal Code, ito daw ay anti-poor at discriminatory. So, explain natin bakit kailangan na ang isang kasambahay ay makasuhan ng qualified theft at hindi theft lamang kapag sila ay nagnakaw sa kanilang amo. Qualified theft, as defined under Article 310 of the Revised Penal Code of the Philippines, refers to the unlawful taking of someone else's property,
coupled with specific qualifying circumstances that elevate the offense to a more severe form of theft. Bakit sinasabing na e-elevate ito to a more severe form of theft? Kasi ang theft ay simpleng pagnanakaw lang. So, halimbawa, si letter A, hindi natin kakilala, hindi natin pinagtitiwalaan, naiwan natin ang cellphone natin sa table. Tapos, biglang nalingat tayo, kinuha ni A. So, just simple theft. Bakit simple theft? Kasi walang puwersa, walang panunutok. So, hindi siya nagiging robbery. Iba kasi ang robbery sa theft. Okay? So, kapag ito ay bigla lang dinampot sa'yo, hindi siya gumamit ng force upon things or upon persons, ito ay masasabing theft lamang. So, bakit mas matindi ang penalty pagka qualified theft? Kasi kapag qualified theft, nandoon kasi yung nagtiwala ka dun sa tao. May tiwala kang iniwan sa tao, pero dahil sa tiwala na yun, inabuso ng taong nagnakaw, kaya tuloy, mas mataas ang penalty as compared sa ordinaryong theft. Dun sa theft, walang trust and confidence. Sa qualified theft, nandun yung tiwala. So halimbawa, ikaw ay may yaya. Pinagtiwalaan mo siya, nakuha mo siya sa isang agency. So, iniwan mo sa bahay, tiwala ka. Pero dahil siya pala ay natural na magnanakaw, wala siyang sinisino. Bigla niyang kinuha ang mga alahas, ang pera, binulatlat niya ang kabahayan ng kanyang amo, at nung kanyang nakuha na ang mahalagang bagay sa bahay, siya ay lumayas. So, bakit mo tatanggalin ang isang helper or kasambahay sa kasong qualified theft kung ito ay nagnakaw sa bahay mismo ng kanyang amo? Magkaiba talaga ang elemento ng theft at saka qualified theft. So, ano-ano yung mga qualifying circumstances na magiging qualified theft ang isang theft? Kapag ang pagnanakaw daw ay ginawa ng isang domestic servant, isang household helper, or person hired for a similar capacity. So, halimbawa, pinapasok mo tong taong to dahil sa tiwala, nagkumpuni sa bahay mo, naiwan sa bahay, pinagtiwalaan mo, tapos ninakaw yung mga gamit mo. Qualified theft yun. Mas umangat, di ba? Mas umangat yung theft into qualified theft dahil nandoon ang tiwala. So, hindi yan anti-poor. Senator Raffy Tulfo, ikaw ba'y nakabalita na ng mga amo na ninakawan ng mga alahas ng kanilang mga kasambahay? O, dito sa hearing na to. Ito, no. Pupunta tayo doon sa example. May mga pinakitas dito sa Attorney Claire na mga example, no, na ito na yung mga kasambahay na mga nagnakaw. Pero, yun na nga, no, itong si Raffy Tulfo, naiisip niya lagi yung mga bagay-bagay na pag mataas ang penalty, anti-poor ka agad. Yung bang kinaso sa iyo na yung bang naging penalty sa iyo Raffy Tulfo na tawag nito na libel is anti-poor yun or patas lang, 'di ba? Or fair naman yung kaso na yon, 'di ba? Lahat anti-poor putik yan Wala talaga no? Iniisip niya lagi yung yung sabihin na natin nandoon ka para sa mga mahihirap, no? Pero paano naman yung 'di ba? Yung may kaya, yung mayayaman, 'di ba? Paano naman sila? Hindi ka naman senador lang na mahihirap, 'di ba? Senador ka ng bawat Pilipino. Dapat maging balance ka sa lahat ng bagay. 'Di ba? Ganoon naman dapat Hindi lang yung naging senador ka, hindi senador lang ako ng mahihirap. 'Di ba? Kung mahihirap lang, 'di ba? Kampi ka lagi sa amin, 'di ba? Pero hindi yun kami namang nasa mahihirap na nag-iisip naman kami ng mga ganyang bagay na dapat maging fair sa lahat ng bagay. Ito lang talagang si Idol, no? Wala lang talaga siyang maiisip na pwedeng gawing batas. No? Kasi nga ito, viral to alam naman natin yan si Idol, pag viral kasi yung usapan ang dami niyang naiisip. Dating reclusion perpetua. Magkakaso daw siya ng reclusion perpetua. Gagawa daw siya ng batas na reclusion perpetua. 'Di ba? Wala naman hanggang ngayon.
Ganyan lang talaga si Idol. Maingay lang siya pag may viral issue. O kaya meron siyang sisitahin niya, maingay si Idol. Gagawa siya ng ganito, provision, mag-amend ng batas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Yung batas ng mga gusto niya, wala pa rin. Sinulat na sa hangin. Pero yung mga Tulfonatics, tuwang-tuwa pa rin sa kanya, no? Talagang bilib na bilib pa rin sa pinaggagawa nito ni Rapi Tulfo. Putik talaga. Kawawa talaga Pinas, no? Pag ito naging presidente, yung mga Tulfonatics, kawawa. Baka lahat na lang ng mga criminal case, naging ano na lang, civil case na lang. Ay, nako. Nagpabida kayo ng mga video ng mga kasambahay na inaapi. If I may be allowed to Ito share pala, a no? video. Si Rapi Tulfo pala munang magpapakita ng mga kayang ebidensya, na mga ebidensya niya na yan, yung pang-aabuso ng mga amo sa kanilang mga kasambahay. Totoo naman talagang meron yan, Rapi Tulfo, no? Totoo talaga, kasi meron talagang masasamang tao. Kaya nga dapat ang pagtuunan mo ng pansin kung paano matulungan sila, no? Na knowledge. Yun, number 1 talaga kasi knowledge Lamang talagang may alam Yun talagang number 1 dyan, Senador Rapi Tulfo Dahil sa mga kasambahay natin na konti ang kalaman talaga sa mga bagay-bagay, no? Diba? Yung, lalo na yung karapatan nila, no? Kasi nakapokus na lang sila sa ano nila sa trabaho nila Kung ano talaga yung trabaho nila Diba? Kaya yun, naaabuso sila kasi yung talagang masasabi talaga natin na kulang no? Kulang talaga sa edukasyon pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya dapat yun yung pagtuunan nila ng pansin, no? As para sa akin yung talagang kulang, no? Kulang. Kasi dito ako, no? Hindi ako sa nagyayabang, no? Pero, based in my experience, no? Almost 4 years na rin akong OFW. Dapat talaga may alam ka Yun ang number 1 para hindi ka maloko dito sa ibang bansa. Ganun Kasi pag dito, tatanga-tanga ka, talagang wala. Sa kangkungan ng bagsak mo. Diba? Kaya dapat ganun. Dapat ganun ang gawin nila dyan sa Pilipinas. Pagdating sa mga kasambahay natin, no? Turuan sila, no? Turuan sila. Bigyan sila ng knowledge. Ano ba dapat gawin? Pag sakaling gato na ang ginagawa ng amo, inaabuso ka na, diba? Sinasaktan ka na. Ano ba dapat gawin? Kasi, sasabihin, tatakutin ka. Hindi, kakasuhan kita na ikaw ay magnanakaw dito, kakasuhan kita ng qualified theft. Diba? Ganun yung mga panakot Sabihin na natin, no? May ganun talagang nangyayari. Okay, nandun na tayo. O anong dapat natin gawin para hindi sila matakot? Babaan yung qualified theft to theft na lang para, di ba? Hindi sila matakot na sila ay kasuhan. Ganun ba yan, Rapi Tulfo? Hindi pala yung ganun. Ganun talaga ang gusto mangyari ni Idol. Pero yun na nga, di ba? Imbis na turuan na lang sila kung ano yung dapat nilang gawin, yung kaso na lang ang gustong babaan nito ni Rapi Tulfo para hindi sila matakot. Paano naman, Senador Rapi Tulfo, yung mga utak kriminal na talagang nga, yun nga, yung example ni Atty. Claire na natural na sa kanila ang pagnanakaw. Paano naman yung mga amo? Di ba? Hindi ka fair Lagi mo na lang sinasabing anti-poor. Paano naman yung may kaya na kayang kumuha ng kasambahay, yung mga mayayaman na kayang kumuha ng kasambahay? Di ba? Wala talaga tong si Rapi Tulfo, talagang pabida, pabibo. Di ba? Ito talaga yung isa sa mga sa mga sinasabi ni Atty. Libayan na sayang oras, sayang pera. Kasi nagsasayang lang talaga hiring-hiring siya ng ganyan na hindi naman niya pinag-aaralang mabuti. Di ba? Isipin mo yun, Senador Rapi Tulfo, ikaw nakawang ka na mga kasambahay mo. Ubusin yung yaman mo, di ba? Ubusin yung yaman mo. Anong mangyayari? Theft. Di ba? Sa dami ng ninakaw nila, kayang-kaya na nilang bayaran ko ano may mga penalty. Di ba? Isip lang Pinoprotektahan mo, di ba dapat protektahan mo lahat? Hindi yung isang lang, naka one-sided ka lang. Di ba? Dapat parehas mo protektahan yung dalawa. Protektahan mo yung kasambahay, protektahan mo yung amo. Ganun dapat, di ba? Sa Rapi Tulfo, pabibo lang kasi alam niya talaga na karamihan sa ating mga Pilipino is may hirap, di ba? Totoo naman yun. Karamihan sa atin, may hirap. Di ba? Kaya ganun, no? Hinuhuli niya yung kiliti. Talagang talaga to? Wala. Olats. Video.
These are episodes in my program where our dear domestic helpers were abused and even killed. I want their stories to be heard too. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our Domestic Workers Act and other laws pertaining to our O, di ba may sinabi si Rapi Tulfo dati na ano, yung sa script. O, bakit may script ka, Rapi Tulfo? Bawal yan. Hindi yan galing sa puso mo. Kawawa naman yung mga kasambahay na inaano mo, di ba, na dapat babaan yung TEP nila. Ay, yung kaso na qualified TEP to TEP na lang. Eh, yung ginagawa mo, hindi yan galing sa puso na talagang mahal mo yung mga ano natin. Kasi may script ka, may script. Bakit ka may script, Idol? Bawal yan, hindi yan galing sa puso. domestic workers. Please proceed. The committee allows you to show your video footage. Ay, meron pa pala, no? Yung ano pala yun, tawag nito. Ano daw yan? Yun ba yun? Yung galing sa puso? Hindi, meron pa isa nakalimutan ko. Galing sa ano? Galing lang yan sa ano? Sa staff mo. Ganun, di ba? Yun yung sinabi niya, di ba dati? Yung may sinabihan siyang gano'n, na dapat daw ano, yung galing sa puso, hindi galing sa staff. O yan, Rapi Tulfo, galing lang pala sa staff yan, hindi ang galing sa puso. Tapos yung staff mo, hindi pa nag-isip. Ay, nako, that's ka talaga, Rapi Tulfo. Okay na po yung mga operators natin na nilalabas ng naksal sa loob ng trap. Sa mga dito na po, PIC, Maribel Baksalat, halos wala pa po siya isang taon doon sa kanyang amo. Parang ano to Rapi Tulfo yung na-action yata itong mga video na to Sinulog na po yan natin ako tapit po. Walis isa ka po ako. Walis din ako na po ako. Ito, alam ko yan, napanood ko yung episode na yan. No? Kawawa talaga yung ano na yan. Tulponatics pa ako ng panahon na yan. Ewan ko, ano nangyari sa kaso na yan, no? Natuloy natin. Kasi po hindi ko nagkasan niya, pero may lumabot ko pala, hindi ko po inugasan. Ang dami mo basa sa katawan. Tulad din sa likod mo. Ano nangyari doon? Grabe, no? Mga example video ni Rapi Tulfo, talagang nandun siya Idol, pare! Ano yan, pare? Bakit Rapi Tulfo yung action niya, pare? Ginagamit po natin yung doctor. Ito na ginagawa. Yung batas po yung death. Bakit kanya ginagawa yun? Batas po dito. Yan sa may tenga. Ano nangyari niya? Nagsara ng tenga mo at putok at pitubo, suga. Pinipingon niya po, tapos tinututok po ng boyfriend, tapos pinapukok po ng pinuputan po na ng PR. Tapos rin po sa kayong parang Pinaparo ka rin daw yung pantiktik ng bawang. yung ito po sa may tenga nakadutot po yung data. Sa tuwing nagkapamalig daw po siya, automatic po may tama kagad siya sa tao, sir. Kunyari po, napusan siya, hindi niya nasunod na maayos, ilan po kagad gagawin, sasaktan po siya. Kunyari, may pinagagawa sa kanya na ilagaan yung bata, ganun. Pagkakalitan po siya ng content, may pinanakit na naman po nagagawin sa kanya. Ganun daw po lagi. Kaya makatap na pa ako. Okay. Magpapakita rin po ako sa inyo ng Ayan, dito tayo, bago tayo pumunta ka dito kay Atty. Claire Castro, no? Sa mga video din na pinakita ni Atty. Claire Castro. Yun na nga di ba? Bakit mo bababaan na lang yung kaso na TEP, no? Na imbes na, kung gusto mo talaga silang protektan, sa bagay meron na kasi mga ganun, di ba? Bawal naman yan, yung mga abusing na yan, pananakit yan, physical injury yan, di ba? Meron na, halos kompleto ng batas na yan, meron na di ba? Ang kulang na lang talaga, no, yung knowledge ng mga kasambahay natin. Yun na lang, no? Natatakot kasi sila Number 1, natatakot sila. Dito sa Saudi, no, nangyayari yan. Takutan, kasuhan kita, ganyan. Ako dati natatakot ako yung bago pa lang ako dito sa Saudi. Pero ngayon, kalakaran, sige sabihin mo. Lahat ng ikaso mo na. Kaya kong depensahan sarili ko. Mga Saudi dito na mga siraulo, yung parang, alam mo naman sila, di ba? Meron talaga masasamang tao, di ba? Na parang trip ka, tititigan ko talaga na masama, di ba? Ganun ang ginagawa ko Alam mo, kanain mo ko, di ba? Magkakasubukan tayo. Mga ganun lang. Wala namang problema dito magsalita ng ganun Wala namang problema. Pag talagang gustong trip ka, gusto kang pagtripan, sabihan mo lang ng ganun. Matatakot na yung mga yan. Di ba? Kasi nga, alam mo yung karapatan mo.
alam mo naman yung ano, 'di ba? Yung alam mo yung parang ano, alam mo yung yung dapat mong gawin kung sakaling gawin ka ng masama, 'di ba? Alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung mga gagawin mo. Ganun, 'di ba? Kasi nga may knowledge ka. Yun kasi ang problema eh. Walang knowledge yung mga kasambahay natin, 'di ba? Pagdating sa mga ganyang bagay, ang alam lang nila is magtrabaho. 'Di ba? Yung gawaing bahay, yun lang yung kasi talagang alam nila eh. Pero yung karapatan nila, nawawala na. 'Di ba? Wala na silang idea sa mga ganung bagay kasi pag sila sinaktan, 'di ba? Iisipin nila baka mabaliktad ako dito, kakasuhan ako. Hindi nila alam na may kaso naman din na maisasampa sa mga amo nila pag nangaabuso, 'di ba? Parang nga hindi na umabot sa mga punto na talagang kagaya na nangyari kay Nanay LB. 'Di ba? Alamin niya kung saan siya tatakbo kaagad, number 1. Mga ganung bagay, mga simple. 'Di ba? Mga simple lang na ano. Pero wala eh. Hindi na ano ni Idol yun eh. Ang pinagtutuunan ngayon ng pansin yung ibaba yung yung kaso, no? Na qualified theft to theft na lang para mababa yung penalty. Pero hindi niya naisip, maapektuhan naman yung mga among iba. 'Di ba? Kasi nga hindi naman lahat ng amo masama. Paano 'yun, Idol? 'Di ba? Paano 'yun? Ang hirap nun. Imbes na magiging fair ka sa kabila, sa mga kasambahay at sa mga amo, naging ka na lang, unfair ka na, 'di ba? Hindi na patas. Mas pinaburan mo yung mga kasambahay. 'Di ba dapat maging patas ka? Mamagitan ka lang sa dalawa. Ay nako, 'di ba? Yun pa, yung mga pinakita niyang video, halos lumabas sa Rapi Tulfo in action. Ito na pala yung video ni Atty. Claire, no, na nagpapatunay din, no, na talagang meron mga kasambahay na magnanakaw. Meron talaga yan, no? Kung may masamang amo, may masama ding kasambahay. Na mga kasambahay na nagnakaw sa kanilang mga amo. Nahuli na sa Mangaldan, Pangasinan ang kasambahay ni Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na itutulong suspect sa pagnanakaw ng mga alahas at pera ng opisyal. Ang suspect na kinilalang si Marilu Morales ay napag-alaman na gumagamit ng ibang pangalan. Ayon sa Mangaldan Police, itinuro ng ilang concerned citizen ang kanyang kinaroroonan at agad na kinainan ng warrant of arrest dahil sa kasong robbery na isinampa sa Laguna. Dagdag pa ng pulisya, naharap din ng suspect sa isa pang kaso ng robbery na inihain naman sa Cavite. Hindi naman tumanggi ang ginang sa pagnanakaw, subalit sinabing ipinamigay lamang niya ang mga tinangay na alahas dahil sinabi ng kanyang pinagbentahan na fancy o peke ang mga ito. Personal na nakausap ni Libiran si Morales sa kulungan at sinermonan dahil sa ginawa sa kanila. Kasambahan naman ng reklamong pagnanakaw, isang kasambahay na nahuli bago patuluyang matangay ang pera at mga alahas ng kanyang amo. Tingin naman ng mga otoridad, modus na ito ng suspect na bago pa lang namamasukan sa pinagnakawang bahay. Balitang hatid ni Marisol Abduraman, exclusive. Nagsusumamo ang kasambahay na si Teresita Cristobal sa amo niyang negosyante na si Kit Rondina. Huwag na raw ituloy ang reklamo laban sa kanya at tuungin na lang siya sa probinsya. Inaresto ng mga taga-barangay si Cristobal matapos umano ito magnakaw ng pera at mga alahas sa bahay ng mga Rondina sa loob ng isang exclusive subdivision sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Kinuha umano ni Cristobal ang bandal-bandal na pera na nasa cabinet ni Kit. Makapunod siya ko, medyo halataan yung bawas kasi buong ibabaw ng mga bandal na wala. Yung buong sa isang January sa February yung wala. Nagpaalam daw si Cristobal na aalis para magpadala ng pera. Nakita raw ng ina ni Kit ang isang bandal ng ₱100 na nakausli sa kanyang likuran. Kaya nagduda na raw sila. Nang tingnan nila, doon na raw nakita ang bandal ng perang ito na nakasiksik sa kanyang panty. Mag-CR dapat siya. Sa kita ng mother kami lumabas na isang bundle nga ng tiga 100 sa likod na. Ayun, nagpatawag na ako ng barangay. Hindi itinanggi ni Cristobal ang aligasyon, pero napilitan lang daw siyang gawin ito. Sorry ka, ma'am. Kasi mahirap po kami. Kasi may sakit pang yung nanay ko. Hindi kailangan ko ng pera. May sakit ang nanay ko, pero hindi ko sinasadya po. Nakuha kay Cristobal ng 2 linggo pa lang namamasukan. Ang Ito kasi lagi yung mga dinadailan nila, di ba? Sabihin na natin totoo naman. Nakakawa naman talaga, no? Pero, di ba, wala namang except sa batas eh. Bawal yun eh. Bawal ng batas yan eh. Kahit nga hindi batas, di ba? Kahit nga sa Biblia, bawal ang magnakaw eh. Utos ng Diyos yun, huwag kang magnanakaw. Di ba? Walang dahilan para magnakaw ka. Di ba? Kahit gano'n pa kasama yun na nangyayari sa buhay mo, di ba? Yun, may pamilya ka na may sakit, may anak ka na may sakit, di ba? May asawa ka may sakit, di ba? Wala eh. Hindi siya hindi ka pa rin pwedeng magnakaw. 'Di ba? Yun naman kay Rapi Tulfo, imbes na yung mga penalty na dapat sa mga pagnanakaw, gusto niya pababaan. Grabe lang talaga.
Kawawa kasi rin yung amo eh. Yung kasi yung napupunta dyan eh. Paano naman yung amo? Ibig sabihin ba, yung ano na lang, yung kasambahay na lang ang ano natin, yung priority. Na imbis na bigyan nga sila ng knowledge para hindi sila maabuso. Kasi yung kasi ngayon binabalik daw eh. Yun yung sabi ni Idol, di ba? Na tatakutin na lang para kasuhan. Eh, bigyan nyo ng knowledge para ano, paglaanan nyo, di ba? Ng panahon yung mga ganyan kung paano masusolusyonan. Hindi yung tatanggalin nyo yung mga bagay-bagay na kung makagawa sila ng mga ganyan, eh, yun pa yung bababa yung kaso. Kagaya niya, no? Nagnakaw. Dahil daw may sakit na yung nanay niya. Diba? Pero nagnakaw pa rin siya. Yun yung katotohanan doon. Nagnakaw pa rin siya. Wala talaga. Eh kung theft lang to, eh di wala. Diba? Baka karamihan na lang ng mga kasambahay natin ng mga utak kriminal, eh, diba? Natural na sa kanila magnakaw, oh. Hindi magnanakaw na lang sila kasi isipin na mababa lang naman yung penalty. Wala talaga to sa Idol. Pinoprotektahan pa lalo yung mga ganyang klaseng tao. 64,000 pesos na pera na nakabandal pa. Mga alahas at ilang dokumento, gaya ng mga resibo sa mga perang ipinadala niya sa probinsya. Sa tingin ng XO ng barangay, bihasa na sa ganung gawain ng suspect na noong unay itinanggi pa ang aligasyon. Sa tingin namin may mga previous na nagagawa yan eh. Kasi yung style niya, talagang bihasa. Bagamat merong ilan sa atin na matindi ang pangangailangan ng mga kasambahay, payo ng mga otoridad, huwag basta-basta magtitiwala. Kilatising maigi ang mga nag-a-apply at mas mainam kung meron silang mga dokumento gaya na lamang ng NBI at police clearance. Dinala si Cristobal sa police station na wala pa rin tigil ang pagmamakaawa sa amo. Sasampahan siya ng reklamong pagnanakaw. Marisol Abduraman, GMA News. Isang kasambahayang nagnakaw ng alahas, laptop at pera mula sa kanyang amo sa Caloocan. Duda naman ng mga otoridad sa katwiran ng suspect ng maaresto. Balitang hatid ni Oscar Oida. Isang mahiwagang bulong. Yan umano nag-joke sa kasambahay na si Alpha Calzada kung kaya't nagawa raw niyang pagnakawan ang kanyang amo na si Noni Aquino sa loob mismo ng bahay nito sa Marigaya Park, Caloocan City. Yung parang may nagsasalita sa tainga kong dalawa tapos parang may pumuputok na parang hangin. Yung bulong siguro, yun siguro ang nagutos sa akin. Mga mamahaling alahas, 2 laptop at cash na may kabuang halaga ng di bababa sa 250,000 piso ang natangay ng kasambahay. Kaya ganun na lang sama ng loob ng kanyang amo pagkat kung ituring daw niya si Alpha, hindi parang kasambahay, kundi para na ring isang tunay na anak. Yun ay kahit isang buwan pa lang daw itong nanunuluyan sa kanila. Nung dumating ka nga, mukha ka nga ano sa amin. Nung dumating ka, mukha ka nga swang. Ngayon, mukha ka ng tao. 5 pa ng Marso ng taong ito, nang tangay umano ni Alpha ang mga kagamitan ng kanyang amo. Pero dahil sa masugid na pagpapaskil ng mga complainant ng litrato ng suspect sa internet, pati na sa kanilang lugar, madaling araw kanina, nahuli ang suspect matapos nung may makapagturo sa kanyang kinaroroonan. Sakto naman, pagkat ngayong araw pala sana ang lipad nito, Pakutabato. Yun nga lang, karamihan sa mga pinakamahal na alahas na ibenta na raw ng suspect. Ang pera, ginamit mo nitong pambayad sa albularyong gumagamot sa kanya, pati na sa mga anting-anting na suot niya. Kaya nga nagpa-albularyo na ako kasi doktor ako ng doktor, parang nabibingin ang tainga ko. Tapos yung parang naano na yung katawan ko, kaya nagpa-albularyo na ako. Ito ng gamot ko, tsaka ito mga to. Duda naman ang mga complainant sa asal ng suspect. Tingin rin ng mga otoridad, baka nagpapanggap lang ang suspect para makalusot sa asunto. Umaasa naman ang mga pulis na matapos mapanood sa telebisyon, magsusulputan na ang ibang posibleng na biktima rin ng suspect. Oscar Oida, GMA News. Hindi naman, nagmamakaawa ko sa'yo, ma'am. Nagmamakaawa ko sa'yo, ma'am. Narinig-nuhod po ako sa'yo. Patawarin mo na ako, ma'am. Ayoko pang makulong, ma'am. Nagmamakaawa ang 33 anyos na si Jonalyn Ramos sa kanyang negosyanteng amo na si Eva. Ayon sa 38 anyos na biktima, wala pang isang buwan ang mamasukan sa kanila si Ramos bilang stay-out na katulong. Pero itong linggo lang daw ay nawawala ang kanyang singsing at relo na nagkakahalaga ng 1 milyong piso sa kanilang bahay sa Cubao sa QC. Nag-view ako dun sa streaming, live streaming ng cellphone sa CCTV. Sakto naman, nakita ko, parang dumaplis, kumuha siya ng tubig sa freezer eh. Kumuha siya ng tubig, inumin niya. Tapos dumaplis mabilis yung kamay niya dun sa counter. Which is, nandun lahat yung mga bags. Wala ko talaga, hindi ko talaga siya umaamin. Magtigas ko talaga siya. Pero nang dalhin si Ramos sa presinto, dito na raw umamin ang suspect sa mga pulis. Aksidente raw nitong nakuha mga singsing at relo ng amo. Saktong paglabas ko po, na-misplace niya siguro. Nakita ko po dun sa garage nga po. Eh, hindi ko talaga kinuha yun. So inuwi mo? Opo, inuwi ko. Tinago ko lang po, pero hindi ko pinag-interesan kung ibenta ko yun. Tinawagan ni Ramos ang kinakasama sa Balagtas, Bulacan para ibalik at dalhin ang kanyang mga ninakaw sa QCPD Station 7 sa Cubao. Unang-una, valuables, huwag mong iiwanan sa lugar na dinadaanan ng helper. Pangalawa, stay in man o stay out, kailangan ng clearance, biodata, reference, address, contact number. Tuloy pa rin ang kasong qualified theft laban kay Ramos. Umaaksyon. Kaka-hire lang. Mula sa agency. Pinagtiwalaan dahil kasambahay. Tapos nilimas ang bahay. Ito ba ay nabigyan mo na ng pansin kapag ang amo ang siyang ninakawan ng isang kasambahay? Siguro hindi mo ito kino-content kasi mayaman ang biktima. Yun. Ang mga nako-content sa iyong programa ay yung mga mahirap salat sa yaman. Yes, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Para masa ang dating. Pero yung mga nabibiktima na amo, wala. Na mga talagang hustler na nakasambahay,
na wala palang balak gawin, hindi maging kasambahay, kundi talaga magnakaw lang sa amo. Napag-aralan mo ba yun? Hindi, attorney. So, yung tiwala ang pinag-uusapan dito. Hindi yun anti-poor. Hindi yun discriminatory. Dahil yun sa tiwala. Kasambahay, pwede mo bang ihalin tulad ang pagnanakaw ng isang kasambahay sa isang napadaan lamang na hindi mo kakilala? Hindi. Layo. Kung ganun lang din, so paano yung pagtitiwalang ibinibigay mo sa kasambahay? Mababaliwala na ba yung elemento na yon? Para sabihin mo na dapat hindi sila kasama sa listahan ng qualified theft kung sila man ay magnanakaw sa kanilang amo? Another qualifying circumstance, theft is committed against the employer by the employee. Still, nandun pa rin yung tiwala. Yun kasi yung pinaka-elemento sa qualified theft, trust and confidence na ibinigay nung biktima. Number 3 qualifying circumstance, theft is committed by a person who has access to the place where the theft is committed by means of entering such place under false pretenses or using a duplicate key. So in other words, nakita mo na meron silang access to sa place. Gumamit ng false pretenses, nagpanggap, so nandoon pa rin yung tiwala. Yun yung pinaka-elemento, sana maisip mo yun, Senator Raffy Tulfo. Wala nakapokus sa si Idol kung paano mag-grandstanding Di ba kasi, talagang olat siya mag-isip si Idol. Hindi man lang niya naisip yun. Yes, gusto niyang protektahan yung mga mahihirap nating kababayan. Ang problema, paano naman yung mga mayayaman nating kababayan na kayang kumuha ng kasambahay? Kung sila naman yung naabuso, na imbes na qualified theft, ang maikakaso nila, theft na lang. Mababa. Di ba? Baka pagtawanan na lang sila ng mga kasambahay nila na, di ba, na nagnakaw. Na talaga olats talaga itong si Idol. Hindi talaga niya pinag-iisipang mabuti. Di ba? Hindi niya pinag-iisipang mabuti. Ang gusto lang talaga niya ay maka-grandstanding at makuha yung kilitino ng mga kababayan natin mahihirap, no? Kasi papabor talaga sa kanya, no? Pero ako, isa na naman din ako sa pinakamahirap na mamayan natin, di ba? Isa naman din ako sa sinasabi ni Raffy Tulfo na pobreng mahihirap, no? Pero hindi yung umaasa sa ayuda. Pero yun na nga, di ba? Dapat maging fair. Yan lang yun. Huwag niyang idaan lahat sa... Hindi, kasi kawawa to kasi mahirap naman to. Di ba? Bigyan na lang niya kasi ng knowledge. Kasi pag knowledge, iba yung kahit gaano ka kahirap, no? Kahit ikaw pa yung pinakamahirap, kung marami kang alam. Di ba? Hindi ka maaabuso Ganun lang yun, Idol Kasi ang iniiwasan mo dito, yung para hindi mabalikan, di ba? Yun yung inaano dito ni Idol Pinopoint dito ni Idol na para hindi mabalikan or hindi mabalikan itong yun na nga, hindi mabalikan itong kasambahay na inaabuso kasi yun daw yung ginagawang panakot, kakasuhan daw ng pagnanakaw, qualified theft, syempre qualified theft ang baksak noon. Diba? Kakasuhan ng ganon. Kaya natatakot magsalita. Yun yung sinasabi ni Idol. Yun na nga, Idol. Kung ganon, anong dapat mong gawin? Diba? Na imbes na pababain mo yung kaso na dapat ikaso doon. Diba? Kasi pag binababa mo naman yun, maaapektuhan naman yung mga amo. Yun naman yun. Sila naman ang maaapektuhan. Kasi sabi nga natin, hindi naman lahat ng amo masasama, hindi naman din lahat ng kasambahay masasama. Diba? Sila yung maaapektuhan doon, yung mabubuti sa mga ganung bagay. Diba? Ano ang dapat mong gawin, Idol? Kaysa pakialaman mo yung batas. Diba? Gawan mo ng proper training. Yun lang yun. Bigyan mo ng kaalaman. Total, magaling ka. Diba? Nasaan yung 100 lawyer mo? Bakit hindi ka man lang sinisita? Putik yan. Diba, na-imbes na kung gusto mo talagang makatulong sa ating mga kababayan natin na mga kasambahay, di ba? O sa mga kababayan natin na mahihirap, bigyan mo ng kaalaman. Magturo ka ng maganda dyan sa channel mo. Total di ba? Yung channel mo 26 million ba?
subscribers, maliban pa sa followers yun. Hindi natin alam, yung mga subscribers, baka nakapalo lang din yun sa Facebook, di ba? Pero yun na nga ang dami nun, 26 million. Imbes, no, na dyan sa channel mo, magturo kayo ng ano ang dapat gawin, di ba? Kasi total, marami makakapanood sa inyo eh. Dapat nga kayo yung magturo ng ganun eh. Para sa mga kasambahay, total nga, marami naman nanonood sa inyo. Yun. Di ba? Magturo kayo dyan sa channel nyo ng ano, ng sa mga kasambahay natin para hindi sila matakot, no? Kung sakaling inaabuso na sila at tinakot sila, nakakasuhan, di ba? Ganun yung gawin nila. Araw-arawin nilang gawin yun. Yun, malaki maitutulong nun. Kaysa yung ibababa mo yung qualified theft to theft, di ba? To theft na lang. Yung qualified theft, ibababa mo na lang sa theft na lang, di ba? Pag kunyari yung mga kasambahay natin nagnakaw. Di ba, idol, yun dapat eh. Kaso, wala eh. Parang ano ata eh. Iba kasi ang mangyayari pag ganun. Hindi babango ang pangalan ni Idol kasi pag ganun eh. Pero no, kung gagawin ni Idol yun, ang ganda. Diyan sa programa niya na Rapid Tulfo in Action. No? Parang araw-arawin yung mga segment, no? Na gagawa sila ng senaryo. Ano ganun, di ba? Mga senaryo na kung sakaling ikaw na isang kasambahay inamaltrato, 'di ba? Minamaltrato tapos sinasaktan kung ano-anong ginagawa sa yung hindi magaganda. Tapos, 'di ba? Parang may parang nagkaroon ka na ng lakas loob na pwede na. Hindi, ano na ako, alis na ako dito. Parang gano'n. Tapos sasabihan lang ka ng amo, tatakutin ka ng amo na hindi, kakasuhan kita, no? Siyempre, tatahimik na yung ano, yung kasambahay. Tapos isa naman na segment, gagawa sila na yung kasambahay naman may alam. No? Inaabuso siya, tapos sinabi niya, alis na ako dito. Sinabihan siya ng amo na, hindi, kakasuhan kita. Kakasuhan kita ng pagnanakaw. Sasabihin ng kasambahay, sige, okay lang, walang problema. Alam ko naman yung karapatan ko. Alam ko yung mga sasabihin ko kung sakaling ako ay inyong kakasuhan. Di ba yung mga ganun bagay? Kasi yung salita, malaki ang may tutulong yan eh. Pag alam kasi ng tao na ikaw isang mangmang, aabusuhin ka. Totoo yan. Nangyayari yan, di ba? Kahit dito sa ibang bansa, nangyayari yan. Kaya naaabuso yung mga empleyado, no, ng mga employer ng mga pasaway, yung mga demonyo utak. Diba? Kasi alam nila, yung tao, kaya nilang abusuhin. Ganun lang yun eh. Di ba? Parang ano, kung walang manloloko, kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Ganun lang yun. Di ba? Bigyan ng knowledge. Kasi nga, alam naman natin na yung mga karamihan sa mga kasambahay natin is talagang mga galing sa probinsya. Di ba? Rapid Tulfo. Di ba ganun dapat? Total nga, marami naman nanonood sa channel nyo, gumawa kayo ng mga ganong klaseng segment, mga ganong klaseng episode, na para mapapagkuhanan ng aral ng mga kasambahay natin, no? Ilaan nyo lang para sa kanila kung gusto mo talaga makatulong. Di ba? Bigyan mo sila ng knowledge na, ay, ganito pala ang dapat kong gawin kung sakaling ako ay naabuso na at sinasaktan, tapos tatakutin ako, nakakasuhan ako ng pagnanakaw, alam ko na yung mga gagawin ko na, ay, hindi. Alam ko yung karapatan ko. Hindi ako magnanakaw. Di ba? Ganun, mga ganun bagay. Total, halos lahat naman ng mga tawag nito, lahat naman ng mga bahay ngayon, no? Na may mga kaya at kayang kumuha ng mga kasambahay, may mga CCTV. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Wala eh. Kaso nga lang, ano eh. Iba yung nasa utak niya eh. Diba? Siya yung senador, pero, di ba? Wala eh. Kasi, wala talaga. Sayang oras, sayang pera. Ang number, so that's qualified theft. Still, nandun pa rin trust and confidence na dapat na elemento ng qualified theft. So, anong discriminatory dito? Ano ang anti-poor dito? Wala, gamit lang kasi ng anti-poor na salita eh. Tama. Kaya minsan, bago kayo mag-suggest, isipin niyo po muna yung mga elemento ng mga crimes. Hindi porkit ang may kaso ngayon o yung viral, yung kasambahay na nabugbog. Basta-basta nyo na lang tatanggalin yung mga domestic servant o yung mga household helper sa kaso ng qualified theft kung sila'y nagnakaw. Hindi po pwede pong ganyan.
Huwag niyo pong lahatin na ang mga kasambahay ay kinakasuhan lamang at gawa-gawa lamang yung kaso ng pagnanakaw. Ang problema kasi sa inyo, nilalahat ninyo. As if lahat ng tao, lahat ng kasambahay, gano'n ang experience. At saka kung mayroon man pamilya na umaabuso sa pagsasampa ng kasong qualified theft, kahit hindi naman totoo, malalaman naman yan sa korte. Maraming paraan. Mapapatunayan to sa korte kung ang nagbibintang ay nagsisinungaling lamang. So pag napatunayan natin nagsisinungaling yung nagbibintang, yung nagbibintang ay maaaring kasuhan, pwedeng balikan, at magbayad pa ng danyos. Hindi ba? Yun pa, no? So, yun pa, no? Yung attorney, no? Yung madanyos ng mga kabatas, ng mga master. Kung gusto niya talaga, mas taasan niya yung danyos. Para naman, di ba, matakot. Di ba? Taasan niya parehas, no? Taasan niya parehas. Kung gusto niya talagang tumulong, parehas taasan niya. Danyos sa pagsasabi ng pagnanakaw, di ba? Danyos doon. Taasan yung danyos. Tapos, taasan din yung danyos sa mga employer or mga amo na ganun ang ginagawa. Tinatakot yung mga kanilang mga kasambahay para hindi magkaso kasi nga inaabuso nila. Di ba? Ganun. Parehas taasan niya. Di ba? Para matakot talaga. Kasi kung mababa ang mga penalty, wala. Kaya nga dito sa Saudi, nakakatakot gumawa ng dito, violation. Kasi talaga nakakatakot, nakakalula yung numero. Kung mali ka lang ng tapon ng basura, almost 1,000 nata. Sample lang yun, hindi ko sure. Pero alam ko talaga matataas. Kaya kahit nga 100 yan eh. Kahit 50 real lang yan eh. Magkano na sa atin yan? Putik yan. Hindi pa rin. Di ba? Kaya nga dapat taasan para walang gumawa ng ganon. Ganon bagay. Yun pa nga, di ba? Kung mga kung kaya mo na nga nung ipaglaban. Kaya nga, maganda talaga knowledge eh. Number 1, bigyan niya ng knowledge. Itong mga kasambahay natin. Kasi nga, yung mga kasambahay talaga natin, karamihan talaga dyan is galing probinsya. Di ba? Ay, nako. Rapi Tulfo. Bida-bida lang kasi. Pag ikaw ay nagsampa ng qualified theft, amo ka, kaso lang katotohanan, hindi yun basta-basta napoprove. Hindi naman mga walang utak ang nasa korte. Tama. Inaalam yan, binubusisi yan. Baka nga sa prosecutor's office pa lang, madismiss na yun kung hindi maliwanag at hindi malinaw ang mga ebidensya ng amo na gumagawa lang ng kaso laban sa kanilang mga kasambahay para hindi ito umalis. Yun nga siyang problema dyan, Attorney Claire. Alam naman natin yan si Idol, di ba? Mahilig yan manira sa mga natin, sa mga hukuman, di ba? Na tulad yan na pag mahihirap, di ba? Ganun lagi yung mga litanya niyan eh. Pag mahihirap daw ay laging talo, di ba? Yan lagi yung inaanan niya. Di ba? Abaw naman yata na dahilan ito. Hindi kasi naaalis sa inyo yung mga salitang pobre. Yun, tama. Mahihirap. Pobre, mahirap. Ito ay para sa mga pobre nating kababayan. Hindi po lahat nadadaan sa salitang pobre o anti-poor. Kasi may mga nakalaan po talagang mga kaso sa mga taong umaabuso rin naman. Matagal na po itong pinag-aralan. Kaya nandiyan na po yan. At ngayon babaguhin nyo pa po. Ang tanong ko, ano ang ikakaso nyo doon sa mga pinagtiwalaang kasambahay kung sila man ay nagnakaw? Yep. Ang tanong ko, kung ikaw ba ang nanakawan ng iyong kasambahay? Halimbawa, wow, gaganda naman ang suot niyan, Idol. Middle class yan, ha? Ay, nako. Grabe yung forma ni Idol. No? Talagang talagang bigatin yung mga suot, oh. Middle class. Kinuha lahat ang mamahalin mong gamit. Wow! Ang mga Jordan, Dior, mga Gucci, mga sapatos, mga bigatin, mga Tulfonatics, oh. Tapos middle class. Putik yan. San Jordan niya, hirap ako makabili. Ay! mong mga jacket. At ang mga collection mo na mamahaling... Grabe naman yan. Sapatos, 50,000? Oh my goodness!
Uy, grabe, may 200,000? Talaga. Anong brand yung mga ganyan, no? Mga 200,000, no? Putik, no? Ako yan, ano, ibabalutin ko ng plastic. Para di madumihan. Sayang, putik. 200,000, no? Big bike na, big bike. Sarap na mag-ride niyan. Putik yan. Sapatos. Ano kayang gagawin mo? Anti-4 collection. Ay, nako. Konti pa lang putong natay-take up natin dito sa hearing na to na ginawa noong August 22, 2023. Pag-uusapan pa rin po natin yan. Hihimay-himayin pa rin po natin yan. Pero for the meantime, hanggang dito na lamang po. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire, nagpapaalalang huwag tulugan ang inyong karapatan. Yon, no, yon, mga tulponatics, no? Umabot na tayo ng 1 oras. Hindi 1 oras na tayo, no? Pero ito na nga, 'di ba? Itong talagang si Rapi Tulfo, wala. Talagang mema lang, no? Hindi niya na pinag-iisipan yung pinagsasabi niya. Basta sasabihin niya lang na para makatulong, 'di ba? Yung dapat na hindi niya pakialaman, yung pakikialaman niya para sabihin nakatulong daw siya. Para sa ating mga pobreng mahihirap. Kasi nga, anti-4 daw yung ganun, no? Yung mga kasambahay na nakakasuhan ng qualified theft is anti-4 daw. Kasi nga, tumaas yung penalty. Iba yung penalty ng theft kaya sa dun sa qualified theft. Pero yun na nga di ba? Sabi nga rin ni Attorney Claire, di ba? Hindi naman basta-basta yan na porkit sinasuhan ka ng qualified theft, convicted ka na sa ganong klaseng kaso, di ba? Kaso nga lang, ito kasi si Rapi Tulfo, ang hilig siraan ng mga natin, yung due process natin di ba? Pag mahirap, olats, di ba? Yun lagi yung ginano ni Rapi Tulfo Na dapat naman talaga, di ba, na hindi niya sabihin yun. Unang-una nga, mambabatas siya Pero yun laging sinasabi niya sa mga natin, sa batas natin, na pag mahirap daw, talo. Di ba? Talo. Di ba? Hindi naman ganun yun, di ba? Meron naman talagang ilan, di ba? Meron talaga. Hindi nga perfecto ang natin. Pero ano ba dapat natin gawin para maging perfecto? Di ba? Ayusin. Di ba? Hindi yung sisiraan mo, bubutasan mo yung batas natin na okay naman. Putik yan talaga, no? Kawawa naman, no? Kung sakaling bumaba talaga, no? Yung kasong qualified theft na may mapunta sa theft, kawawa naman yung mga amo, no? Na matitino. Paano kung makakuha sila na siraulong kasambahay, no? Yung talagang natural na sa kanila yung magnakaw, kawawa naman sila. 'Di ba? Imbes na qualified theft ang maikakaso nila, bababa na lang sa theft, 'di ba? Isipin mo 'yan, idol. Isip, idol. Turuan mo na lang kasi, 'di ba? Totally, ang dami nga nanonood diyan sa Rapi Tulfo in Action, 'di ba, na programa mo. Magbigay ka ng kahit 30 minutes na segment about sa mga ganyang pangyayari. No, hindi yung lagi mo pinapakita na ganito yung ginagawa ng mga abusadong mga employer, 'di ba? Ganun kasi yung pinapakita mo lagi Talagang masama, ganito, ganyan. Imbis na magturo ka ng mga bagay-bagay para matutunan ng mga tao. Diba? Yung mga nanonood sa'yo, yung mga tulponatics, di ba? Yung mga nanonood sa'yo, di ba? Na may makuha naman silang aral. Di ba? Hindi yung puro chismis na lang yung nakukuha nila. Di ba? Wala, ulats Imbis na yung malaking subscribers niya gawin niya sa magandang paraan tinuturuan na lang niya na laging maging ayuda na lang yung mga tao, 'di ba? Hingi ayuda na lang, hingi-hingi na lang. Imbis na turuan niya ng yun, kaalaman. Wala. Ano pa bang maasa natin diyan? Idol Rapi Tulfo 'yan. So yan mga master, hanggang dito na lang yung video natin, no? Humaba na tayo, pero maganda naman din na pag-usapan tong about dito. No, thank you kay Attorney Claire Castro, no, sa pagtuturo sa atin ng mga ganyan bagay, no? Na dapat maging fair tayo sa lahat ng bagay, no? Hindi yung panig lang lagi tayo sa mahihirap, hindi yung laging panig lang tayo sa mayayaman, di ba? Maging balance, di ba? Maging balance tayo kasi may mahirap, may middle class, di ba? Meron talagang mayayaman tao, di ba? Paano naman kung pinababa nga yung theft, yung qualified theft to theft, kawawa naman yung mga mayayaman nating, di ba, mga kababayan. Pare-parehas naman tayong Pilipino.
Di ba? Dapat yung pag-isipan ni Idol Rapi Tulfo. At puro grandstanding. Mahirap yan, puro grandstanding. Wala tayong mapupuntahan dyan, kundi kangkungan, no? So, ayan mga masarang, andito na lang yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libaya, matulog tayo ng maimbing. Dalang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po samantala. God bless. Ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Claire, kay Atty. Libayan, kay Fiscal EJ, at sa mga kabatas natin ng mga kasamahan sa ating community na kabatas, no? Shoutout sa inyo lahat at mabuhay kayo. Ayan mga master, no? At mga master ko dyan na nanonood sa ating live stream, maraming salamat po sa pagko-comment at panonood nyo. Ayan, dito na lang po tayo, babush.